Hi guys, magandang araw. Sa video natin ngayon ay mawawaringan tayo o may paanda rin tayong fan motor ng split type na aircon. Madali lang paanda rin ang ganitong klaseng fan motor guys. Kahit na madami itong mga wires ay madali lang naman matukoy kung saan natin ikakabit yung AC supply at yung kapasitor. Kung napapansin nyo guys ay may 7 wire ito. 5 wire na kulay puti, isang black at isang red na wire. Makikita nyo rin sa diagram niya kung saan nyo ikakabit yung kapasitor at yung AC source. Sabi dito sa diagram, ang wire para sa AC supply na 220 volts ay kulay black at kulay red. At ang wire naman para sa kapasitor ay 2 wire na kulay puti. Ngunit kung napapansin nyo ay may 5 wire na kulay puti ito. Ngunit huwag kayong mag-alala, madali lang namang matukoy kung saang wire ang gagamitin natin dito. Kung tatanggalin nyo naman ang pagkatali ng mga wire na to, ay makikita kayong 3 wire na nakabukod. Yung wire na yon ay para sa dita ng fan motor na to. Napaka-smooth pa ng ikot ng fan motor na to guys, kaya siguradong nasa good condition pa ang bearings ng fan motor na to. Subukan nating buksan ang fan motor na to upang makita natin kung ano ang nasa loob ng fan motor na to. Ang 3 wire pala na nakabukod guys ay connected sa isang circuit board na may 4 na resistor. Kaya sigurado na tayo na yung 2 kulay puti na wire na natira, yung 2 wire na yon ay para sa kapasitor. Ito nga pala ang pwede natin gamitin na kapasitor guys. May 3 microfarad at pwede rin tayong gumamit ng 4 microfarad hanggang 7 microfarad na kapasitor. Isa sa nagustuhan ko sa induction motor na to guys ay napakatibay ng induction motor na to dahil napakaganda ng insulation ng windings niya. At madali lang din i-maintain ang ganitong klaseng induction motor dahil madali lang palitan ang kanyang mga bearings. Ngayon naman guys, ikakabit na natin ang kanyang kapasitor. Nang matapos natin ikabit ang kanyang kapasitor, ay kukunik na natin ito sa kanyang power cord. At nang matapos natin ikabit ang kanyang kapasitor at power cord, ay pwede na natin itong assemble ulit upang mapaandar na natin ang induction motor na to. Napaka-smooth pa talaga ng ikot ng induction motor na to. Kung mahilig kayo sa mga DIY o maglikha ng mga bagay-bagay ay pwede nyo magamit ang ganitong klaseng induction motor. Ganun lang kadali ang pag-wiring na ganitong klaseng fan motor guys. Magagamit ko ang induction motor na to sa mga susunod kong project. Kaya sana naman ay nagustuhan nyo ang video na to, and please like and subscribe to our YouTube channel para maging updated kayo sa mga panibago nating video. Maraming salamat po!